Hi, pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga pong inyong Inday, binabandera po yung basura na nakuha po doon sa unit ng boss namin. Dahil po dito ay binigyan po ako ng tip ng client po namin ng halaga pong 300 pesos. Maraming salamat po sa biyaya nyo po, Ama. Ayan nga po pala ang aking nilinisan. Yan po yung unit po ng boss ko. Diyan po ako binigyan ng tip ng client. Ayan, kung mapapansin nyo ay talagang malinis. Nilinis po talaga ni Inday yan. Sa halagang 300 ay kailangan po nating linisin ng maayos yan. Hindi na po bali kung ano pong trabaho natin. Basta importante, kumikita po tayo ng marangal. Kaya ayan si Inday, nagpakadakilang tagalinis muna ngayong araw na ito. For today's video, BITYOW, tayo po ay tagalinis. At ito nga po pala yung guest ng amo namin. Ayan po sa condo niya. Ayan mga taga-Korea po sila. Ayan po sila yung ang binigay po nila sa akin na 300 na tip para magtapon po ng basura nila. At syempre si Inday hindi po yan tinanggihan. Dahil nga money's life. Ayan. Ayan nga po pala yung basura na aking itatapon. Kapalit po niyan ang pagbibigay po ng tip. Syempre nilinis ko po pati lamesa, yung mga upuan. Ayan, medyo mad lang naman po. Ayan, yung kwarto, inayos ko po yung higaan nila. Hindi ko nga po nakuha na lang po ng video kasi nga po nagmamadali ako dahil may pupuntan pa nga po. Ayan, si Inday nag-selfie talaga. Tuwang-tuwa talaga si Inday sa nakuha niyang tip para po dun sa amo niya. O, diba? Ay, para dun sa client. Ayan nga po, bit-bit na po ni Inday ang basura at saka yung susi ng unit. Siyempre lalabas na po yan at magtatapon na po ng basura. Doon sa basement po ang kanilang basurahan. Ayan, o diba? Tuwang-tuwa talaga ako dyan. Kahit after po dyan, busy pa po ako. Kasi may client pa po akong pupuntahan tungkol naman po sa BIR at saka sa Sony siya. Pero syempre si Inday, unahin muna ang medyo maliit na trabaho. At syempre di ko naman po inaasahan na bibigyan po ako ng ganyan ng client po namin. So maraming salamat po, maliit man o malaki yan. Ang importante po magpasalamat po tayo sa biyaya na binibigay po sa atin ni Lord dahil hindi po lahat ng tao ay nagkakaroon po ng ganyan. At ito na, papunta ng inyong Inday sa basurahan. Ayan. Yan. Papunta, itatapon ko na nga po itong basura dito sa dito po ito tinatapon. Basura nila. O, diba? Sir, papasok pa po ba sa loob? Dito na lang po sa gilid. Thank you po. Yan. Okay na po. Ayan si Kuya nag-aayos. Ito sa basement. Ayan. Dahil tapos na po yung aking tagalinis, pagiging tagalinis ng unit ng bus ko. All around po ang inyong Inday. Balik na naman po tayo sa pagiging office girl. Ganun po talaga. Basta marangal na trabaho, pasukin po natin para sa ekonomiya ng pamilya. Ayan. So ayan, aakyat na. So ngayon ay papunta naman ako ng BIR. Ayan. O, dahil dyan, ayan, ground floor na po tayo. Ayan. O. Ayan, accountant naman ang papel natin pagkatapos dito. Pagkatapos ng pagiging cleaner, ayan, office na naman. Ayan. Okay na. Tapos na po ating work. At syempre, pagdating nga po ng tanghalian, tayo po ay kumain sa karenderya. Ikain na po natin yung binigay na tip ng client. O ayan, o di po ba may pabayad na po tayo sa karenderya para po ito sa ating tanghalian. At syempre, masarap ng kanin, mainit na kanin sa tanghalian. Iyan po ang aming kinain ng tanghalian habang ako po ay nasa Sony. Ayan. Syempre, habang nag-aantay po ako sa Sony, ayan po ang aking kinain. At ito nga po, pagdating ko po sa loob ng Sony, ayan nga po, napakarami pong tao. Kaya mabuti na lang po at kumain po muna si Inday. Dahil kung hindi, gugutumin talaga si Inday. Habang nag-aantay po tayo ng number, natawagin po tayo. Kaya video lang po muna si Inday.
Pagdating nga po namin, doon po sa malapit sa bahay ng boss ko. Dito nga po pala kami dumiretso kasi nga po tanghali pa, kakain pa po yung boss namin. At syempre dahil tanghalian, tayo po muna ay kakain dito. O, diba? Itong kainan niya po pala, hindi ko na po babanggitin yung pangalan kung ano pong kainan ito. Basta dito po kami kumain ng tanghalian. At syempre hindi naman po namin sagot yan. Kaya syempre kumain na po tayo. Medyo maayos-ayos naman po. Kaya lang ang inyong inday, ayan, nagpakasosyal, nagfeeling ang inyong inday, umorder ng Hawaiian. Isang hiwa lang naman po ng Hawaiian ang aking in-order dyan. Ayan, marami naman po silang pagpipilian. Kaya kung makikita nyo naman po sa display po nila, talagang marami po mga pasta, pizza, ayan nga po. Pero ang in-order ko lang po talaga dyan, ayan yung tinuturo ko po, talagang Pinoy na Pinoy si Inday. At syempre, meron natin po silang panghimagas. Medyo hindi na po kumuha ng panghimagas po nila kasi galing nga po kami sa karinderya. Kailangan lang po talaga ay kumain po kami kasi nga po anong oras na nga rin po iyon. Baka sabi ko mamaya marami pa pong iutos ang boss namin. Kaya sabi ko kumain muna tayo ng tinapay lang, o diba, tsaka pasta, o feeling Amerikana ito si Inday. At ito nga po ang aking in-order na pagkain. Ayan, isang slice lang po ng pizza, tapos ayan, may drinks, may pasta. Hindi ko nga po naubos yung pagkain na yan sa totoo lang. Dinala ko rin naman po yan dito sa bahay. Dahil hindi naman po talaga ako mahilig sa mga ganyang pagkain. Kaya lang, pinagbigyan ko lang po ang hilig para wala pong ligalig ang aking tiyan. At ito nga, fast forward po tayo, kinabukasan nga po araw ng Sabado ay pagising ko nga po ng umaga ay ito po ang nakita ko. Ay talaga pagdungaw ko po sa terrace po namin ay makikita ko nyo po talaga na ang lakas-lakas po talaga ng ulan na hindi ko po mawarian bakit po ganyang kalakas si haring ulan. Ay nagagalit na naman po ang panahon. Kung makikita nyo po ang kalangitan ay talaga marami po talagang ulan na ibabagsak. Kaya sabi ko masarap talaga itong makapagkape ngayong umaga at kumain ng kanin na sinangag. At syempre, tayo po ay magprito ng tuyo. O di po ba, habang ako po ay nakatingin sa kalsada, yun po ang naisip po yung pagkain. Pero syempre, sana po lahat po ng bumibiyahe po ngayon, sana po mag-iingat po sila. Dahil sobrang madulas po ang daan. At higit sa lahat po, ay magdala po sana kayo ng panangga po sa ulan. At talagang hindi biro po ang ulan po na meron tayo ngayon dahil napakalakas po talaga. Ayan nga po, ultimo po mga nakamotor ay nakakaawa naman po bago po sila makarating sa kanilang pupuntahan ay talaga mababasa po. Sana tumabi po muna yung mga wala pong dalang panangga sa ulan. At pagdating nga po ng umaga, ayan nga po yung aming almusal. Pagkatapos po magluto, ayan nga po may saging na saba, may itlog, may embutido. At may sinangga nga po ng kanin. At syempre ang kape. At saka meron nga po yung ulam pa po namin kagabi na nilaga at ininit na rin po. Kaya ayan po ang aming almusal. Ang masarap na almusal na maulan. Kaya sabi ko tayo'y kumain na ng sabay-sabay. At para sa pagliligpit ay isahan na lang po at isang hugas na lang po para tipid po sa sabon at sa tubig. Ayan niya po yung pamangkin ko. Ay talagang gustong-gusto po talaga niya sinangag. Kahit naman po ako sa umaga. Ay talagang si Modra humihigop po talaga ng kape. At syempre pagkatapos nga po ng pag-aalmusal kahit po umuulan ay pumunta po ako ng palengke at bumili nga po ako ng ulam po namin ngayong tanghali. For today's video, BIDYOW, ito po ang ulam natin, sinigang na hipon at saka pritong isda. Yan po yung uulamin namin ngayong tanghali dahil maulan na Sabado nga po kaya tayo po ay magsabaw. Ayan, namimili nga po ako ng hipon na hindi po masyadong malalaki dahil para po magkasya ang aking hipon na bibilhin ay talagang mapagbigyan lang po para may lasa lang pong hipon kaya bumili lang po ako dyan ng kalahating kilo. At syempre bumili din po ako ng embutido para po pang almusal tuwing umaga at syempre papartneran po natin ito ng sinangag na kanin. At ito na nga po ang ating gagawing sinigang na hipon. Bumili po tayo ng labanos at saka okra. Ayan, bumili din po tayo ng kamatis. Sabi ko 2 kamatis lang, okay na yan. At saka sibuyas. Sabi ko sa sibuyas, 5 peraso lang ang bilhin. Huwag nang bumili pa ng marami.
Dahil ang inyong inday ngayon ay medyo nagtitipid, syempre pasukan na ng mga pamangkin, pasukan na ng mga apugan, kaya mamimili po tayo ng mga gamit sa school. Kaya ito, magtitipid po tayo sa ulam, basta kailangan lang po ay makakain po tayo ng 3 beses sa isang araw. Yun na naman po ang pinaka-importante po sa lahat. At pagkatapos nga po sa sahog sa pamimili, dito naman po tayo sa kapartner ng embutido, ang itlog. Tuwing umaga ay bumili po tayo ng itlog. Kalahating tray nga lang po ang aking binibiling itlog dyan para sabi ko laging bago yung itlog natin. Ayan nga po si ate, kinukuha na nga po ang aking order. Nakalahating tray lang po ng itlog. At ito na nga po ang aking binili. Syempre ang aking paboritong panghimagas, huwag na po pansinin ang brand. At ito nga po, bumili din po ako ng mantika. Ayan nga po, ganyan po kalaking binibili kong mantika para tipid po. At syempre pagdating ng bahay, ayan na nga po, inilalagay na nga po sa kaldero na may tubig ang mga sahog sa aking gagawing sinigang na hipon. Syempre may sitaw, may sibuyas, may kamatis. Ayan nga po ang aming mga sahog. At syempre meron din po iyang isda na prito ng kapartner. Kapag may sinigang, may partner po dapat. Ayan nga po ang aking pritong isda. Ayan, piniprito na nga po ang aming mahiwagang isda. Kapartner po ng aming sinigang na hipon. Ayan na nga po, nilagay na nga po si okra para sama-sama na po lahat, lalambot ang mga gulay. At syempre ito na nga po ang ating sinigang na hipon. Kumukulo na nga po siya. At ang ating isda naman po, ayan na nga po, nakasalang na. At yan ang ating sinigang na hipon. Ay lutong-luto na po yung mga gulay. At syempre, takpan nga lang po muna natin ang isda habang pinipirito, tumatalsik nga po kasi. At syempre, halaluin lang po natin para po yung mga gulay at parehanda na po ang paglalagay ng hipon. Ayan na nga po yung hipon. Kain na po tayo mga mare. At ito na nga po, luto na nga po ang aming ulam. Kain na po tayo mga mare. Maraming salamat po Lord sa biyaya niyo po na binibigay niyo po lagi sa amin araw-araw. Sana lagi niyo po kaming bibiyayaan.